Morning mga kabakyard, dito ako ngayon sa likod ng aming bahay at for today's video mga kabakyard, I'm going to pakita sa inyo, I'm going to show you the other alternative food that I'm going to be fermenting for my goats and sheep, and not only for them but for my other animals here at my backyard hobby. As what I said mga kabakyard dati, that I would like to try to ferment the banana leaves for my goats and sheep, and now it's going to be in reality mga kabakyard. I'm going to tell you how, but if you did not subscribe yet to my YouTube channel, please subscribe and like, share ng ating mga videos, and don't forget to click the notification bell so that you will be updated for my next video. Backyard, while I was planning to ferment these banana leaves kahapon mga kabakyard, mayroon tayong isang di naman kaibigan, isang kilala na yung kanilang work ay maglinis ng mga bakuran, and so happen last time naglinis sila dito sa malaking lote sa harapan ng bahay, and so alam nila na nag-aalaga ako ng mga kambing at saka mga manok, at alam nila kung ano yung aking ginagamit para sa patuka nito at sa pagpakain ng ating mga alaga. And so hapon mayroong nagpalinis sa kanila sa bayan, and yung pinalinis sa kanila mga kabakyard ay yung mga saging. So ang ibig sabihin na pinagapas sa kanila yung mga maraming saging sa likod ng bahay nila, and so he remembered me na kailangan ko ito at wala din silang lugar na matapunan, so kaya he asked me kung gusto ko itong mga materials, and sabi ko naman kailangan ko yan. So ang ginawa nila ay hinatid nila mismo mga kabakyard sa ating lugar dito sa amin, and ito dahon lang tong makikita ninyo dito sa bahay, pero yung mga puno doon nila hinatid sa shelter ng ating mga kambing, which is yun, magamit ko yung mga puno sa ating mga alaga, and then iperment ko din kasi nga ay marami, sobrang dami mga backyard. And so slice ko to para maiperment ko sa ating mga alaga itong dahon ng saging mga kabakyard. Ito pa lang ay first time kong gawin, pero tingnan natin kung magandang resulta at kung kakainin ng ating mga alaga. So ito na yung ating mga sinaslice gamit itong ating maliit na machine, shredders, at pagtiyagaan natin para mapadali yung ating trabaho. So yan mga kabakyard, at yung iba nito dahil ang dami, i-ferment ko ito din sa ating mga alagang mga manok, pabo at kapatugan sa dito mga kabakyard. Pero yung sa ating mga alagang manok, kailangan 2 times natin ito i-shred mga kabakyard. So tara, patuloy tayo magawa. Tingnan nyo itong puno ng saging, dami. Ito yung hinatid nila dito sa atin mga kabakyard, at ito ay slice natin, pakain natin sa ating mga alagang kambing at saka sa ating mga alagang manok, pato at saka gansa. Ayan din yung dahon, yan, marami pang hinatid nila ngayong umaga. So yan, ito na yan lahat mga kabakyard, ang dami nito. So kailangan na ilipat ko ito doon sa malapit sa shelter, kadalhin ko iba doon sa likod ng bahay kasi doon yung chopper natin, walang kuryente dito. Doon may kuryente sa bahay, doon natin i-chop mga kabakyard. Simulan na ako sa process ng ating fermentation of banana leaves. So sa isang ganitong lalagyan mga kabakyard, yung kalahati inuna ko muna dito, tapos
kailangan na press ng maayos. Saka lagyan ng asin mga kabakyard. Yung process ng fermentation nito is asin lang ilagay ko mga kabakyard. So yung ilagay ko sa taas ay mga ganyan lang, isang dangkal lang mga kabakyard. Yan. So tapos i-spread nyo lang to pa ganyan mga kabakyard. Tapos lagyan na naman natin ng isang label. Tapos press natin at saka lagyan ulit ng asin mga backyard. So yun lang yung process. Pero kailangan ma-shield natin ng maayos para hindi mapasukan ng hangin at saka maganda yung kalabasan ng ating fermentation. Mga backyard, napuno na natin to. Siksik na siksik to mga backyard. Yung nalagay natin is tatlong ganito. Lalagyan na to. Yan. Malaking plastic na to. Ano ba ito tawag? Pero itong linagyan ko mga wire, tatlong ganyan yung ilagay natin. Yan, so siksik na yan. So lagyan ko na lang to ng ano sa taas, yung cover. Ganyan mga backyard. Yung black na tarp. Tapos i-close na natin to mga backyard. And we're going to wait for the fermentation. Tingnan natin. Isang buwan mga backyard, isang buwan. So tingnan natin kung it is going to work out para sa ating mga alagang kambing, ating tupa. Tingnan natin kung maganda yung kalalabasan ng fermentation niya. So, pero after 7 days, tingnan ko, buksan ko kung maganda yung kanyang fermentation. So i-shield ko muna to mga kabakyard. Hindi napakita ko ulit sa inyo. Mga kabakyard, na-shield na namin. Na-shield ko na. Okay na to. Isa na namang accomplishment para sa pagkain ng ating mga alagang kambing sa katupa. And marami pa doon mga kabakyard na hindi ko na shred. So pero yung naiwan ano ko na lang, i-ferment ko para sa ating mga alagang manok, saka pabo at saka gansa, pato. Yan, pero yung pag-shred siyempre kailangan 2 times, hindi katulad ng sa mga alaga nating kambing na 1 time okay na. So maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta mga backyard sa ating YouTube channel. And God bless and see you sa aking next video.